Radley POV. Nakadapa ako sa kama habang nakasubsob sa unan ang mukha ko. Kinapa ko si Ellie, pero wala akong may akap sa tabi ko. Nasaan na ba ang babaeng yun? Iminulat ko ang mata ko. Nilingon ko ang kabilang side ngunit wala talaga. Akala ko nasa dulo lang kaya hindi ko naabot. Inilibot ko ang mata sa buong silid, pero hindi ko siya natagpuan. Tiningnan ko ang wristwatch ko, na inilapag ko kagabi sa bedside table. It's 6 a.m. Ang aga niya namang nagising. Kagabi hindi ko na napansin na lumabas siya ng banyo. Inantok na ko kakaante sa kanya, kaya tinulugan ko na kaysa naman lumabas pa ako ng kwarto, na hindi nga kami okay. Ngayon namang paggising ko wala na. Ano ba yan? Nakakasama ng loob ko, sa sinabi niya akala mo naman kilalang kilala niya na ako. Why should I work hard for it? I'm her husband. Do she need to tell in front of them? Nakakapikon na. Isa pa naman tong si Red. Kaya di ako lumabas kagabi dahil sa mga lalaking yun. Mga green-minded ang mga pinsan mo Rad. Nakakasira ng buhay na. Ginulo ko ang buhok at kumuha ako ng damit sa malita ko, at pumasok sa CR. Need to work for it, he deserves me that much. Bakit hindi maalis sa isip ko ang words na iyan? Nakakasira ng araw. Dali-dali akong naligo at kaagad na bumaba. I'm just wearing a beach short and shirtless. Pagbaba ko naabutan ko si Rev at Ren sa kitchen. Good morning bud. Bati sakin ni Ren at itinaas pa ang tasa na iniinom niya, ewan ko lang kung anong laman. I smirked. Breakfast not yet ready man, want me to make you a delicious coffee? Alok sakin ni Rev. Siya ang chief namin simpre. No thanks. I answer. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Si Red. Hindi pa ako nakaka-get over sa lalaking yun, gawa-gawa ng lalaki na yun. Tulog pa, don't tell us, papatulan mo pa ang abnoy na yun. Ani ni Ren na umiiling-iling, and he tapped my shoulder. Tanging sagot ko at naglakad ako papunta sa fridge. I get the pitcher and I put a water on the glass. Si Ellie, did you see her? I asked them after I drink the one glass of water. Naalala ko, kaya pala ako bumangon ng maaga para hanapin siya. Nasaan na ba kasi yun? Iniiwasan niya ba ako? O sadyang galit siya sa akin? Sa labas. Ang aga niyang gumising na una pa sa amin. Nasa may duyan siya naglalakad-lakad sa seaside kanina nang makita ko, ani ni Rev at naghahalo ng niluluto niya. Malamig sa labas ng ganitong oras, anong ginagawa niya? Thanks sabi ko, at naglakad na papunta sa likuran, kung saan ang dagat. Nasaan na kaya yun? Nagtingin-tingin ako sa kaliwat kanan ko. And I find her. 5 meters distance from me. I saw her standing in the seaside watching the waves. Napalunok ako nang makita ko ang suot niya. She just wearing a beach long dress, hanggang lampas tuhod niya, and it's so flimsy so I can see the things inside of that dress. Nakatali ang buhok niya form ng O, in top of her head. Kung ganito lang lagi ang bubungad sa umaga ko, magtatrabaho talaga ako, makuha ko lang siya, just what she said last night. So hot. Baby you're so hot. It suit to her. Mas pumuti siya sa suot niya, she looked like a goddess watching the waves. I smile while I'm gazed to her sexy back. I can't imagine that this beautiful lady I watched. The woman who never gave herself to me. I smirked. Napailing ako dahil sa kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Makukuha rin kita hindi pa sa ngayon, pero darating tayo doon. Just wait my hot wife. I smirked and continue walking towards her. Nilapitan ko na siya at niyakap mula sa likod, noong una nagulat siya, at mabilis siyang lumingon sakin, pero nang nakita niyang ako ang nakayakap sa kanya, napalitan ng ngiti ang gulat niyang mukha. Bahagya pa siyang namula, at agad na ibinalik ang tingin sa dagat. Good morning, she said. She looked at me, and she gave me a kiss on my cheek. Hindi ko alam kung imagine ko lang yun o totoo. I always wanted to get a kiss from her every morning, sad to say we're living separately, I smiled. Nginingiti-ngiti mo dyan, she asked playfully. I looked at her. She smiled at me and I smiled back to her. Good morning beautiful. I whisper on her ear, and I kiss her shoulder thrice.
Ipinatong niya sa kamay ko ang kamay niya, bago ibinalik ang tingin sa dagat. I removed my right hands on her stomach, and I slowly unfastened her hair, while whispering to her. "You're more beautiful when your hair is like this," I whisper husky to her. Nakalugay na ang buhok niya, at sumasayaw kasabay ng tahimik na hangin. "Thank you for the compliment," I chuckled when I heard her answer. I kissed her neck and looked at the wave. I hugged her tightly, and she leaned her back on my chest. "Radley," she called in the middle of our silence. I answered without looking at her. "Aga mong nagising," ani niya na ikinatingin ko sa kanya. Ako pa talaga ang maagang nagising. Ikaw nga tong wala na sa tabi ko paggising ko. I irritated answer. She chuckled. When I heard her chuckled, my irritation melted away. Gusto ko lang na feel yung fresh air in the morning, just like what I feel when we arrived here yesterday, so refreshing. She happily said. "Dapat ginhising mo ako para nasamahan kita rito." I answer and I kiss her nape. "Radley, you're topless." Biglang tanong niya. Ngayon niya lang napansin. "Ano naman?" I said while hidden my face on her back shoulder. "Ang lamig-lamig tapos nakahubad ka, kakaligo mo pa lang, baka magkasakit ka." She said worriedly. "You're worried too much." "I'm fine." "Yakap mo lang naman ang katapat ng panlalamig ko," ani ko sa mapang-akit na boses. Pinalo niya ng mahina yung pisngi ko, kaya napatingin ako sa kanya. "What?" I asked. She pouted and she avoided my stares, and she tried to remove my hands. Naiba bigla ang ihip ng hangin. Naging cold ang atmosphere naming dalawa, siguro dahil sa nangyari kahapon, hindi pa rin ako nakakapag-sorry sa kanya. "I'm sorry," I whisper, at hinawakan ko ang kamay niya, na nakapatong sa kamay ko. Actually, wala naman akong ihingi ng sorry sa kanya. I already adjusted to sit beside her, but she moved. She doesn't know how pissed I am when she do that. "Sorry about what happened yesterday," I added and I feel she deep breath. "Radley, ano ba ako sa'yo? Am I important to you? Or I'm just a reservation?" Look, kapag tayong dalawa lang ganito tayo. Ganito ka sweet and caring sakin, pero pag nandyan sila. Kapag nandyan si Bianca nakakalimutan mo ako, and it's hurt to the part that you forgot your promise to me. But it's okay. I understand. She wipes her own tears. Walang salita ang lumalabas sa bibig ko, lalo na nang narinig ko ang hikbi niya. It's hurt for me to see her crying in my arms, hindi ko alam. Yutal kong sabi na parabang nahihirapan akong bigkasan ito. All I know, you're my wife. I paused. You're special to me. Very special. All I want is to protect you. To be with you. Spend time with you, Ellie. I don't want to see you crying, I hate it to be exact. Watching your tears drop, it kills me. So please don't think that way. Okay, don't think negative. You're my wife, you have my name, I'm all yours. Hinarap ko siya sakin. I leaned my forehead against her. I cupped her both cheeks. Hush, stop. Stop crying. I wiped her tears. Let's enjoy this weekend, okay? But first, forgive me. Because I let you fall in the floor last night. I didn't mean. You're so frisky, I said, and that make her roll eye to me. She pitched my flanker. I chuckled when I feel it's hurt. Talagang sa pagkahulog ko lang sa sofa ang sorry mo. Nakakainis ka. Ani niya at winaksi ang kamay ko. Don't be. I kissed the tip of her nose. Tatawa-tawa ka pa dyan. She clung to my neck and I wrapped my arms around her waist. I looked straight to her eyes, and she do the same. Huwag ka nang magalit, okay? Pakiusap ko sa kanya at tumango naman siya. We still looking to each other. I can't take off my eyes. I love seeing her face, I'm so addicted to her beauty. I feel relieved when she smile at me. Buti naman ayos na kami, ayaw ko na tahimik siya at umiiwas sakin kagaya nung isang linggo. Napakaselosa naman ang asawa ko. I commented that make her eyes wider. What? She asked in a shocked face and she removed her hands on me.
Wala. Ito naman, inis ka agad. Ginulo ko buhok niya at inakbayan ko na lang siya. Ay, ang bad mo. Tinanggal mo na nga yung pagkakaayos ng buhok ko tapos guguluhin mo pa, ani niya habang umiwas sa kamay ko, tumalikod siya para ayusin ang buhok niya. Hindi ko naman nagulo eh. Niyakap ko siya at inaamoy ko ang buhok niya. Ang bango, she's so sweet in the morning. Naligo ka na? Tanong ko, at umiling naman siya. Naghilamos lang muna ako, malamig pa eh, bakit? Sagot niya at sinusuklay ang buhok niya gamit ang kamay niya. Kaya pala ang pangit ng amoy mo. Pang-aasar ko sa kanya. Natigilan siya sa pagsuklay at tiningnan ako. Gusto kong tawanan ang itsura niya. Banibiro lang naman haha ang bango niya. Ano? Hoy! Bitawan mo nga ako, yakap ka ng yakap, tapos magrereklamo ka dyan. Alis! Lumayo-layo ka sakin. Pasigaw niyang sabi sakin. Kumawala siya sa yakap ko at naglakad palayo, pero bago pa siya makalayo sakin, hinawakan ko ang kamay, hinhila ko siya pabalik sa akin. Ito naman, pikan ka agad. Banibiro lang naman kita eh. Actually you smell good. Smell like a baby. I said and I kiss her hair. Bolero, tigilan mo nga ako. Inalis niya ang kamay ko sa pagkakayakap sa kanya. Naglakad na siya papunta sa may duyan. Tiningnan ko siya habang naglalakad. Napailing ako at inilagay ko ang right hand ko sa pocket ng short ko. Ang gwapo niya. Anong ingay yun? Paano nagkaroon ng ibang tao rito? Napatingin ako sa pinanggagalingan ng sigawan, nakita ko yung tatlong babae bakla. Fafa, tumakbo sila papalapit sakin. Sa dami ng hahabol dito sakin, bakit ang kinaayawan ko pang mga nilalang? Nang malapit na sila tumakbo na rin ako paalis. Mas wild pa ang mga ito sa babae eh. Kala mo naman ang gagandang nilalang. Sarap basagin ng mukha. Tumingin ako sa likod. Bakit ba sila hindi tumitigil sa pagtakbo? Pagharap ko sa unahan ng laki ang mata ko. Eliza POV. Nakatinig ako ng ingay, pero naglakad lang ako ng derecho, hindi ko nilingon. Nang napansin kong hindi niya ako sinusundan na asar na humarap ako sa likod ng biglang. Aray! Nagulat akong pagharap ko ay iba ang sumalubong sa mukha ko. Bumangga siya sakin, at sa lakas nu pagkakapangga niya na out of balance ako. I closed my eyes and wait to the next happen, alam kong babagsak ako sa buhangin. Napamulat naman ako, nang ang tagal na pero hindi ako bumagsak sa buhangin. Nanlaki ang mata ko nang makita ko, I'm on top of him, we're lying on the cradles. Nakasandal ako sa kanya, yung nakasandal siya sa duyan at ako naman nakalin sa kanya. Kaya naman pala wala akong naramdaman eh, kasi nahulog kami sa duyan. Napatingin ako sa mga nakatayong tao sa gilid namin. Ikaw naman Fafa, pinagod mo kami. Malanding sabi ng nakahat na guy. Napatingin ako kay Radley. Ang pangit ng itsura niya, priceless. Hindi may pinta ang mukha niya na naghahalo-halo ang emotions. Ikaw inunahan mo pa kami makayakap sa kanya. Tapos tinulak niya ng mahina sa shoulder, kaya medyo gumalaw itong kinauupuan namin. Napangiti na lang ako. Graba talaga tong si Radley. I can't imagine na pati mga bading pagkakaguluhan siya. Ganon ba talaga siya kagwapo? Just don't touch her. Kung kanina parang takot na nandidiri ang itsura niya, ngayon naman naiinis na parang gustong manapak. Inihipan niya pa shoulder ko at pinunasan. Wala namang dumi. Ay, napakasungit mo naman Fafa. Don't you worry Fafa, wala akong virus no. Ako nga pala si Tina. Pagpapakilala nito at inabot niya ang kamay kay Radley, tiningnan niya lang ito imbis na abutin ang kamay nito ay yamakap siya sakin. Silang tatlo yung pinagtanungan ko kanina nang medyo nalayo ako rito sa rest house. I don't care. Sagot niya sa bored na boses na parang walang ganang makipag-usap. Inalis ko ang yakap niya at tumayo ako, pero hinhila niya ako pabalik sa kanya, kaya napaupo ulit ako. Radley, ano ba? Saway ko sa kanya. Narinig kong nagtilian sila Ate Tina. Yes. Mas matanda sila sakin, that's why I call them ate. Pasensya na po kayo Ate Tina sa inasal niya. Sabi ko pa naman ng tingin si Radley. Ano ka ba? Okay lang yun, ani naman ni Ate Judy. Ang gwapo naman ng boyfriend mo. Saad naman ni Ate Ann. Wala akong boyfriend. Graba mga pangalan nila, babaeng babae na talaga. I don't like gays too.
But when I meet them, they are kind, yung tipo na hindi mataray at insecure sa babae, ang bait nila sakin, they are just a friend for me, even if it the first time we meet. Kilala mo ang mga yan. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga yan. Bulong niyang sabi sakin, bakas ang pagkapikan sa boses niya. Mga ate wala po akong boyfriend. Ani ko at tumayo ako, pero hinawakan ni Radley ang kamay ko. Ano yan? Ikaw kay gwapo-gwapo ng boyfie mo tinatanggi mo. Alam mo bang masakit iyon? Ani ni Ate Tina. Napatingin ako sa tinuro ni Ate Tina sa kamay namin na magkahawak, tinatanggal ko pero hinawakan niya ng mahigpit, tumingin ako sa mukha niya, nakatingin lang siya sa ibang direction. Radley kamay ko, sambit ko sa asar na boses. Kamay pa rin yan. Pamimilusopo niya habang nakatingin sa dagat. Ay ang gwapo rin ng name. Hi Radley, I'm Judy. Lumapit si Ate Judy pero napatingin siya kay Ate Judy, yung tingin na parang manggangain kaya ayon na paatras si Ate Judy. Scary mo naman Pogi, don't you dare call me that name. Galit niyang sabi. Ayan naman po ang dark side niya kung makasigaw lang wagas. Nakakakilabot Ellie. Paano mo natatagalan ang ugali ng BF mong ganyan? Bulong sakin ni Ate Ann. Napangiti ako, hindi ko nga rin alam at hindi ko rin boyfriend ang takmol na ito. Anang binubulong-bulong mo dyan mga baklang linta? Stay away from us. If you wouldn't wanna hurt, leave. He angrily said na ikinatakot nila Ate Judy. Kung makapag-judge siya kala mo napaka-perfect niya, nakakahiya naman. Radley, pwede wag kang sumigaw. Saway ko sa kanya na ikinatingin niya sa akin ng masama. Paanong hindi ako sisigaw kung nakakapang-init ng ulo ang mga nasa harap ko? I want you to know my dear wife, that person I hate the most is the freaking gross gays. And you. I cuts him off by slapping him. That's words are too harsh. Oh my gosh. They reacted. Radley porket ganyan sila wag mo namang pagsalitaan ng masama. Okay. Ayaw mo sa mga katulad nila. Pwede ba wag masyadong makitid iyang utak mo, wala silang ginagawa sa'yo. Can you give some respect ha? Tao rin sila may damdamin, nasasaktan sila. Say sorry to them now. Mahinahon kong sabi sa kanya na may bahid ng galit. Yumigting ang panga niya, and he looked so angry nakakatakot ang itsura niya, pakiramdam ko sinasaktan niya ako sa masama niyang tingin sakin. Tumingin ako kila Ate Tina nakayuko sila. Pero nang napansin nila na nakatingin ako sa kanila, they smile on me weak. Ayos lang Ellie, sanay na kami dyan, ani ni Ate Ann na masama ang loob. Sorry just because of us. Mag-aaway pa kayong dalawa. Pasensya na Dagdag naman ni Ate Judy. Wag mo kaming intindihin. Naiintindihan namin. Magbati na kayo Radley. Don't call me Radley didn't I told you, ha? Are you wanna hurt? He cuts off Ate Tina and he death glare. Tumingin ako sa kanya, nakatingin lang siya sakin he look anger, inirapan ko siya. Basta magbati kayo, Ate Tina at kumaway sakin. Radley I said say sorry kung ayaw kong matulog sa sala mamaya. Pagalit kong ani sa kanya. Nakipagtitigan pa siya sa akin, na para bang hindi niya iyon gagawin. Pinandilatan ko siya dahilan para napipilitang tumingin sa mga ito. He cursed. Sorry not sorry. He rolled his eyes. I didn't mean. He walked away. Tumingin siya sakin at inirapan niya ako, bago naglakad papalayo, nakakailang hakbang pa lang siya dumura siya. Nagsorry nga hindi naman galing sa puso, at kainis na parang nang asar pa. Alam ko may kasalanan ako. Nabigla ako sa ginawa kong pagsampal sa kanya, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko rin gusto na ipahiya siya o pagmukaing masama, pero kasi sumusobra naman siya, ang harsh niyang magsalita. Radley, tawag ko sa kanya but he didn't look at me, that make me roll my eyes. Sundan mo na siya girl. Napakalawak ng smile ni Ate Judy. What's that smile means? Pasensya na po talaga kayo Ang pangit ng inasal niya sa inyo. Sorry po talaga. Nahihiya ako sa kanila sa mga pinagsasabi ni Radley. Hinawakan ni Ate Tina ang kamay ko, and he gave me a sweet smile. Ayos na iyon. Nagsorry naman siya Saad ni Ate Tina na para bang inaalis niya ang hiya ko. Ikaw asawa mo pala si Pogi. Ay,
Hinampas-hampas ako ni Ate Ann sa braso pero mahina lang, halata talaga ang kilig niya, parang babae lang kung kiligin. Bagay kayo. You know why? Because you two are different. Alam mo bang magandang panuurin ang dalawang tao na magkaiba ang gusto, pero kapag nagmamahalan sila ay buong buo, yung tipo na magkakaunawaan sila, at matuto silang gawin ang mga bagay na hinding-hindi pa ginagawa, para lang sa minamahal nila, that's what you call true love. Mahabang litanya ni Ate Ann. Hindi naman ganuan si Radley eh. Ellie, sino sila? Napatingin ako sa tumawag sakin. Nakita ko si Red na nakatayo sa may tabi ko, at nakaturo sa mga kausap ko. Red, ikaw pala. Sila nga pala si Ate Tina, Ate Judy, and Ate Ann. Tinuro ko sila isa-isa. Habang pinapakilala kay Red, "Hi Pogi." Sabay-sabay na bati nila kay Red. Nakita kong nanlaki ang mata ni Red, at napalunok siya na para bang kinabahan. Bakla sila, atal niyang tanong, at hindi may pinta ang mukha niya. Tumango naman kaming apat, iyong shock face niya naging mas kinabahan. Anong nangyayari sa kanya? Ani ni Red tapos napakamot pa siya sa ulo na baliw na ata. Sino siya? Tanong ni Ate Ann at ang lawak ng ngiti niya. Si Red, pinsan ni Radley. Sagot ko at tiningnan si Red, na para bang sinasabi niya na wag ko nang sabihin. Ellie, tara na. Pinapusando ka na ni Radley, ani niya at hinawakan ako sa siko, para bang minamadali niya akong makaalis na rito. Rad, the three gay asked in unison. May gulat sa mata nila at hindi makapaniwala. Yes. Oo. Red and I said in unison. You mean? Rad, manalo. Paninigurado ni Ate Judy. Tumango lang ako dahil wala akong masabi, paano nila kakilala si Radley. Isama mo kami, gusto namin siyang makita sa personal. Presenta ni Ate Ann. Oo nga, ang gwapo ng magpipinsan na yun. Pwede kaming sumama, sabi naman ni Ate Tina na para bang nag-spark ang mata niya. Ano, gwapo talaga, lalo na si Red. Pagmamayabang ni Red, kaya napatingin ako sa kanya, kinindatan pa ako. Si Red talaga binuhat ang sariling upuan. Nakita niyo na po siya sa personal. Sabi ko naman na kumamot pa sa ulo. Paano ba ito? Kilala si Radley sa name, sa itsura hindi, ano ba iyan? Hindi pa. Sabay-sabay silang tatlo, na sa boses talaga ay gustong-gusto makita si Radley. Si Radley at Rad ay iisa, ani ko na ikinalaki ng mata nila, at sabay-sabay na napatingin kay Red. Kung pinsan ka ni Rad, so, isa ka ring manalo. They said in unison. Sinugod nila si Red ng yakap, pinag-aagawan nila na para bang bata. Si Red naman ay hindi nakalayo agad, dahil sa hindi niya inakala na susugurin siya, pinaghihila siya ng mga ito. Gusto ko sanang awatin kaso parang hindi sila magpapaawat, kawawa naman si Red. Akin ka na lang, Red. Akin siya. Akin. Ito siguro ang reason kung bakit ayaw ni Radley sa bading. Oh my. So ikaw, asawa ka ni Rad, manalo. Nakakaingit ka, girl. Tili ni Ate Tina, tumalon-talon pa si Ate Tina na para bang nababaliw. Bakit hindi mo sinabi na si Radley mo at si Rad iisa? Pwede na akong mawala. Nakahalik na ako kay Rad, manalo. Nagsisigaw si Ate Ann, habang nakaupo sa buhangin tapos sinasabunutin siya ni Ate Judy. Graba, magwala ba naman sila? Ganito ba talaga ang mga bading kapag kinikilig? Oh my poor Red. Pagkatapos nilang pag-agawan si Red, nagwawala na sila na parang takas sa mental. Gusto kong tawanan ang itsura ni Red, pero may side na naawa ako sa kanya. Alam niyo kung bakit? Para kasi siyang pinagsamantalahan ng mga bakla, pinagkaguluhan lang naman. Nagkagulo-gulo ang buhok niya, parang ilang araw nang hindi nanoklay. Yung polo niya nagkagusot-gusot na, open pa ang first 3 button, medyo may napunit rin sa left side, tapos napuno siya ng buhangin. Basta nagmukha na siyang pulubi, kulang na lang uling. Tara na, nababaliw na ang mga iyan. Saka nag-aapoy sa galit si Rad. Alam mo bang bubugbugin niya ako pag hindi kita kasama na bumalik, kaya ako pumayag na sunduin ka, kasi sabi niya may kasama ka raw, chika babes, kaya iniwan ka niya, kaya pumayag ako na sunduin ka kaysa magpabugbog. Pero kung sinabi niya lang na bakla ang mga kasama mo, sana nagpabugbog na lang ako sa kanya. Pika na sabi ni Red nang malapit na kami sa rest house. Natatawa na ako sa itsura niya. Hoy!
Wag mo akong tawanan dyan, Eliza. Ipapagahasa kita mamayang gabi kay Rad. Pag-alit niyang sabi at inaayos ang sarili niya. Pinalo ko siya sa balikat dahil sa kahalayan na sinabi niya. Aray, reklamo niya na palakas ata ang pagkakapalo ko kasi naman. Ang lakas ng trip hindi nakakatuwa. Ang sakit noon Graba kayong dalawa sakin, mag-asawa nga kayo. Graba naman itong ganti ni Rad. Kaya mo sarap niyang ikulong sayo. Pinalo ko siyang muli. Kahit kailan talaga si Red. Sorry. Ikaw naman kasi ang sasama ng words mo. Inirapan ko pa siya. Ang sasama raw. Gusto mo naman. Saad niya pa na ikinasingkit ng mata ko sa kanya. Hey, singhal ko. Nagbablush siya ay. Panunokso niya sakin. Hinawakan ko magkabila kong pisngi ko, ang init nga siguro dahil sa naiinitan na rin ako. Papaluan ko na sana siya, nang nakatakbo siya papasok ng tinutuluyan namin, tumakbo na rin ako para habulin siya. Nakapasok na ako sa house, nang makita ko siyang nakatayo lang siya. Napatigil ako at tumingin sa paligid. Si Rex, Ren, Athena and Cathy nasa dining table, nakaupo kumakain sila. Si Andrea nasa couch nakaupo, habang kumakain ng popcorn. Si Rev nagbabasa ng magazine, habang nakaupo sa sofa katabi niya si Radley. Si Bianca naglalakad papunta kila Radley na may dalang juice. Sabay-sabay silang napatingin kay Red, at itsura nila ay sobrang malalaki ang mata, na para bang hindi makapaniwala sa itsura ni Red. Nawalan sila ng imak ng ilang minutes, pero binasag lang iyon ni Red. Anong meron? Tanong ni Red na may bahid ng inis. Si Rex nabuga niya ang iniinom niyang juice. Si Andrea nabilaw ko ng popcorn na kinakain niya. Si Sheila napainom ng tubig. Si Radley nailing-iling habang nakangisi, kanina pikan lang iyan. Si Bianca napatigil sa paglalakad. They laughed so hard and napangiti na rin ako. Kanina ko pa ito pinipigilan, pero hindi katulad ng tawa nila na sobrang lakas, na akala mo mga sabog ang nandito sa bahay na ito, as in tawa lang ang naririnig sa buong bahay. Naawa ako kay Red ang tahimik niya, samantalang siya pinakamaingay. Red. Is that you? Tanong ni Rex habang tumatawa. How's the chika babes? Napatingin si Red kay Radley na nagpipigil ng tawa, pero tumawa rin sa huli. Pakiramdam ko na mula ako nang makita ko siyang tumawa, yung tawa na ngayon ko lang nakita. Ang ganda sa pandinig ko para bang musika. I smiled when I saw his laughter. Kainis ka Rad. Kaya pala hindi mo pinasama si Rex. Kasi mga linta na bakla ang naruroon. Inaasar ka rin naman ni Rex kagabi Bakit sakin ka lang gumanti? You're unfair. Galit na sabi ni Red. Pikan na pikan ito dahilan para mas lalo pang tumawa si Radley, at lalong lumakas ang tawanan nila. Tama na nga iyan. Ani ni Ren. Hindi nakita honey. Nakakahiya ka. Mataray na sabi ni Sheila at inirapan niya si Red. Okay lang. May Andrea naman ako right baby. Lumapit siya kay baby at niyakap. Si baby naman ay nagulat sa ginawa ni Red. Ay, sabay-sabay na naman sila, except kay Rex and Sheila pati pala ako. Get your hands off, Red. Pikan na sabi ni Rex. Ari doon. Binatukan ni baby si Red at inirapan si Rex. Ang kapal ng face mo. Like dua. Tumayo si baby at pinagpag ang damit niya. Huwag kang ang lumapit sakin, baka kumapit pa sakin ang virus ng mga nanggahasa sa iyo. Like you. Ellie breakfast ang aga mo nagising for sure you're hungry. Aya naman ni Ren sakin, and I smile on him, buti pa itong lalaking ito may care. Later. Red maligo ka na. Ang laswa mong tingnan. Naawa na. Natatawa ako sa'yo sabi ko. Nilingon ko si Radley inabutan siya ni Bianca ng juice. I rolled my eyes bago umakyat sa itaas. Pagkapasok ko ng room namin nasa loob na rin siya, bakit hindi ko napansin na nakasunod siya? Tipid kong sagot, nagulat ako nang hinawakan niya ang kamay ko, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Bakit mo naman naisipan na papuntahin doon si Red? Kung nakita mo lang kung anong ginawa sa pinsan mo nakakaawa. Pag-alit kong sabi sa kanya. Anong nakakaawa? Nakakatawa kaya? For sure naman na tumawa ka sa nakita mo, di ba? Tanong niya pa at hinalikan ang kamay ko na hawak niya. Oo natatawa nga ako, pero hindi ako tumawa katulad ng ginawa nila. Naawa kaya ako kay Red.
Pinag-agawan ng bakla, pinagtawanan pa, napalo ko pa. Nakakainis siya. Bate na tayo. Bigla niyang sambit sa gitna ng katahimikan ko. Anong bati na tayo? Sa sala ka matulog, baka sakaling bukas hindi ka na allergic sa bading. Asar kong sabi sa kanya. Sinundot niya ang pisngi ko. Namumula ka at tumatawa, nagustuhan mo naman yung ganti ko kay Red sa ginawa niya kagabi. Kaya bata na tayo. Malambing niyang sabi at niyakap niya ako. I didn't hug him back. Anong ganti ang sinasabi mo dyan? You're not a kid anymore, Rad. Basta, samin na lang yun. Ligaw ka na. Kay aga-aga papatulugan mo ako agad. Mamaya na iyan. Hihintayin kita sabay na tayong kumain bilasan mo ah. Sabi niya at hinalikan ako sa noo, bago damapa sa kama at niyakap ang mga unan. Sinampal mo naman ako kanina, kaya bati na tayo, ani niya habang nakasubsob sa unan ang mukha. Hindi ka galit? Tanong ko at naupo sa edge ng bed. Slight, nope, he murmured. Ang gulo. No, not really.